Mga demonyo kasi yan. Mga tuso yan eh. Ikaw nang nangutang, advance utang sila sa'yo, tapos tinakbuhan ka na. Ang inaakala nila before, hindi natin maaabot ang Telegram. Ngayon ho, naaabot na natin ang Telegram. In fact, we have a green lane mechanism to know who are the administrations and to unmask yung mga taong nasa likod ng mga group chats na yan. Meron po silang bitag o lambat. Pero sa bandang dulo, inaakit ka lang. Lagi po, nasa amin ang babala, nasa sa inyong pag-iingat. Too good to be true offers. Okay. Kumbaga kung maglo-loan po tayo, tapos tayo po yung magbibigay ng pera, bago tayo bigyan ng loan natin, talagang red flag na po yun. Kami po ay nagdedeklara po ng gera sa lahat po ng sinasabing all kinds of online fraud or scam. Sir, kayo po ay nagrereklamo dahil magbabayad daw kayo bago daw makautang. Tama ba? Yes po, sir. Paano mo ba nalaman or nakilala yung pinag-uusapan natin na lending company na ito? Facebook po. So, nag-scroll ka lang sa Facebook, pagkatapos mo mag-scroll, nakita mo. Yes, sir. Pinindot mo, minessage mo. Yun po, sir. Pagka-message mo, anong sinabi nila? Sabi niya, pwede kang mag-loan dito. 500,000 ang utangin mo, mag-deposit ka ng 50,000. 10% ng iyong uutangin, babayaran mo muna. Opo. Tapos magkano makukuha mo? 500,000 din kung sakali. 500,000. Okay. Anong ginawa nila para matuloy ang iyong pangungutang? Sabi nila, mag-deposit ka na ng 10,000. Dali lang, Carl, no? Sige. Alam mo ba, parang ginisa na po sa sarili niyong mantika. Wala ka pong inutang. Parang sila nang mangungutang sa iyo kasi mag-a-advance ka eh. Ang tawag ko roon, pautang gisa muna bago. Wala na. Nangungutang ka na nga, tapos ikaw nang nangutang, advance utang sila sa iyo, tapos tinakbuhan ka na. Nung sa 550,000, nakapagbigay ka ba ng 50,000? Nakapagbigay po, sir. Hanggang 30,000 lang. So, nakipagtawaran sa'yo dahil medyo nahihirapan ka sa 30,000. Yes, sir. So, ang ginawa mo, yung 50,000 in installment mo. Yes, sir. Ilang beses ka nag-installment? Ayun lang, 10,000. Tapos? Susunod, 20,000. So, 10,000, 10,000, 10,000. Alam mo ba kung saan ang kanilang opisina? Hindi ko po alam, sir. So, sa Facebook lang yung opisina. Sa Facebook lang So, po, sir. virtual office lang po. Kung minsan magandang virtual, parang gagamit lang siguro sila ng AI, Artificial Intelligence, ang ganda ng opisina, pero hindi naman totoong opisina. Baka may nakita kang opisina sa Facebook? Wala naman, sir. Wala. O mag-iingat na po kayo. All points bulletin na po itong sinasabi po namin ngayon, kung nakikinig man ba kahit sino, na iparating na po namin ito, ang reklamo kay Yusek Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation Coordinating Center. Pakinggan niyo po ang kanyang sinabi po rito sa scam na to. Panorin. So marami tayong kaparaanan ngayon para ma-identify kung sino yung mga nasa likod ng mga scams na to. Yung Messenger po is the messaging platform po ng Facebook. So natural ho doon yung unang pag-uusap. Pero tinatransfer ho nila sa Telegram kasi ho doon ho pwedeng mag-group chat. Ibig sabihin, magjo-join ka lang doon sa groups at tapos doon na nila ginagawa. Ang inaakala nila before, hindi natin maaabot ang Telegram. Ngayon ho, naaabot na natin ang Telegram. In fact, we have a green lane mechanism to know who are the administrations and to unmask yung mga taong nasa likod ng mga group chats na yan. Kasi ho, ang patakaran namin, since sila ho ay nandito sa Pilipinas, they have a presence here, nakakapag-negosyo sila dito sa Pilipinas, dapat nakakausap din natin sila pag may nangyari ng cybercrime doon sa mga platforms nila. Otherwise, they would be considered as aiding and abetting these criminals who use their platform ho. At doon ho ang magiging basehan natin para i-block ang mga platforms na to sa ating bansa. Kaya naman yung iba sa kanila at karamihan sa kanila tumutugon naman at nakikipag-cooperate naman na ngayon sa CICC at sa DICT. Po, ito yung sinasabi nila na spoofing. Kung saan kinokopya nila yung website at saka yung mga applications, yung mga lehitimong online lending applications. Ang pinaka-red flag dyan yung ang online lending application nyo ay dinadala kayo sa web-based na platform, ibig sabihin sa internet at hindi ho sa apps natin. Ito ho ay senyales na ito ay spoofing. Ginagaya talaga nila itsura, ginagaya nila yung credentials ng mga lihito mong online lending applications. Because of nung pagkapasa ho ng AFASA law, yung Financial Scams Act ho natin, na nagkaroon na ng de-anonymization ng mga bank accounts and hindi na ho sila makakapagtago pagdating ho doon sa mga bank transfers nila, yung mga online payment systems nila na ginagamit nila to commit criminal acts. We have a great relationship with GCash na kung saan po ang CICC, mag-request lang ho, pag nagkaroon ng cybercrime, magre-request ho kami ng data from GCash and sila ho ay magbibigay ng mga initial information. At ang parati ho naming unang sandata, yung isang
informed and diligent at saka isang mapanuring publiko. So, nagpapasalamat ho kami sa mga programang katulad nyo. Tinutulungan ho kami at ang aming opisina na gampanan ang aming tungkulin na i-educate ang ating mga kababayan how not to be victimized, ano-ano yung mga scams na nandyan, how to spot the red flags po. At ano ho ang dapat ugaliin pag halimbawa ho, tinangka silang iskamin ng ibang mga mapanamantala sa ating mga kababayan. Siguro, Carl, pag-usapan muna natin, all points bulletin ho tayo. Mas magandang nilalantad na po natin iba't ibang uring scam. Kami po ay nagdedeklara po ng gera sa lahat po ng sinasabing all kinds of online fraud or scam. Kung kayo po ay nanonood ngayon, wag lang po kayo maging spectator or viewer, bagkus be active and participate kung nabiktima ang pamilya ninyo. Magsumbong na po kayo. Nakikipag-ugnayan po tayo sa cybercrime group ng ACG, ng PNP, ganun din po sa NBI, ganun din po sa CICC. Pag kayo po ay nakakita ng mga Facebook page na let's say, dito po, tulad ng naranasan itong si Mang Carlito, meron po silang bitag o lambat. Yung pong pagpo-post na pwede kang mangutang as high as 500,000 pesos, pero sa bandang dulo, inaakit ka lang. Pero pag once nakipag-ugnayan ka sa kanila, kagustuhan mo makautang, doon ka nila isa sales stock na para makuha mo yung 500,000 sa online lang to. Too good to be true, doon po, mag-iingat na po kayo dyan. Bitag ka na riyan. Bago po kayo papatol sa anumang ganyang post, pwede naman po kayo sumangguni sa mga kinaukulan. Mas madali po sa amin, pag may nakita po kayo, kami na pong siguro sa bitag dito po sa Pambasang Sumbungan, pwede na po namin i-ere yan para matigil. Ngayon, inaasahan mo ba na ikay kasi tinawagan, di ba? Ginawa natin dito. Para lamang matugunan yung sumbong mo, tinawagan namin. Hindi naman makikita itong sinasabi natin ditong tao na yung pangalan naman dito. Narereklamo mo si Mario Rubio, Finance Officer ng Paragon Credit Alliance 604. Ang problema, walang address para sana mapuntahan. Sa Facebook lang. Facebook lang yun, sir. May anak po ba kayo, Mang Carlito? May mga anak ba kayo? Or Isa lang po, sir. Isa. Alam ba ng anak ninyo itong ginawa ninyo? Alam yun niya. So, anong sinabi ng anak mo? Ay, sabi niya, wala na tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Again, inuulit po natin, nangyari na po, Lagi po, nasa amin ang babala, nasa sa inyong pag-iingat. Too good to be true offers. Okay. Kumbaga, kung maglo-loan po tayo, tapos tayo pa yung magbibigay ng pera, bago tayo bigyan ng loan natin, talagang red flag na po yun. Ang PNP ACG ay tutulong po sa investigasyon para mahuli po natin yung suspect. Since po nakita ko din kanina, ini-flash nyo po yung mga screenshots, yung transactions po, and also nabanggit nyo din na may ginamit na GCash. We are working closely din po sa mga e-wallet po, and CICC, kay Yusek Aboy po, we are working closely din po sa kanila. So, ang gagawin lang po ay pupunta dito si tatay sa amin, si Sir Carlito po, para ma-assist din po namin, sir, sa investigation po. Itong Paragon Credit Alliance 604 Corporation, meron kami nakuhang impormasyon na kung saan ito ay registered daw under SEC as a online lending company. Ngayon, ma'am, ang sa akin is, posible kaya na ginagamit ang pangalan ng kumpanya nito or alam ng kumpanya yung issue na ito pero hindi sila nagsasalita. So, yung mga ganyang klaseng estilo, ma'am, siguro just check on that aspect. Kasi marami na din estilo na kung saan nagagamit ang lehitimong kumpanya or sabihin na natin, alam din ng kumpanya na yun, yung issue na yun. So, yun lang, ma'am, pinagbibigay alam ko lang din sa inyo, Lieutenant. Yes po, Sir Carl, tama po yan. Nabanggit na din po ni Yusek Aboy kanina. Talagang kinuklone ng mga scammers yung mga legit na mga companies. Tapos gumagawa din sila ng mga clone na website. And dun din po yung ginagamit nila na kunwari mag-fill out dun po yung mga clients. Okay. Kaya po nililipat na rin nila sa another messaging app na kunwari ito po ay talagang legit. Okay. Titignan po natin yan, Sir Carl, ang legitimacy ng mismong company, and tignan natin, mahabol natin yung suspect. Ma'am, bukas niyo pong tanggapan dito para i-refer po namin sa inyo si Mang Carlito para anumang action na magawa po ninyo, bihingin na lang po kami ng update po sa inyo, ma'am.
Yes, Sir Ben. Anytime po, bukas po ang ACG po, Anti-Cybercrime Group po, 24/7 para tulungan po si Sir Carlito at yung mga kababayan nating na biktima ng cybercrime, Sir Ben. Kung totoo man tong sinasabi nito na nakarehistro sa online lending apps o OLA, maari itong mga OLA nagsasawa na sila dahil yung mga online lending apps, mga demonyo kasi yan mga tuso yan Yung mahihilig mangutang, sila ang binibiktima at sila pang nauutangan. O kayo naman mangungutang, sigurado pag nangutang kayo, marunong kayong magbayad at kaya niyong bayaran. Kasi mas wais na sa inyo. Ang OLA ngayon, siguro nanawa na sila magpautang, sila na ngayon magiging scam. Kayong mga nasa OLA, mga putok sa buhuring kayo, hindi ko nila lahat, kung kayo po ay nangangailangan mangutang, siguraduhin niyo po may pangbayad po kaya para hindi po kayo ginigipit ng mga online lending apps. Mabuti-buti, magaling din siya. Ito, installment ko, 10. At nagdududa na siya. O tsaka siya nagsumbong sa atin. Hindi, wise ka pa rin. Okay, ma'am? Boss? Okay, then. Mas magaling ka pa rin sa kanila. At least, kahit na paano na iwasan. Kaya sinasabi po natin dito, mag-ingat na po kayo. Ito po yung mga aksyon na ginagawa po natin dito. Kahit na po yung e-wallet GCash, nakikipagtulungan. Ngayon, ang sinabi po ng GCash, tinawagan yung customer na in-inform na sila na ito nakablock na raw yung scammer account. Okay? Yan, case. Call the customer and inform them that we already blocked the scammer account. Advise them that the funds are no longer intact in our system and the fund recovery possible. Na, Is not possible. Hindi na. Ngayon, ibig sabihin, hindi na lang magagamit ang GCash. Ang Yes. GCash naman, kinakailangan ng tulong sa atin yan. Yes. Na ang pakikipaglaban hindi yung minsanan kasi nag-i-evolve yung mga scammer. Tuloy-tuloy po nating labanan lahat po ng ganitong klaseng sumbong. Huwag po kayong manawa. As per customer, they're concerned whether they could recover the fund. Itong gusto ni Mang Carlito, hindi na recoverable. Na-block na yung account, hindi na rin ma-accept. So, paano to? For now, patuloy po nating labanan to. Pati po yung nakikipagtulungan sa atin, CICC, PNP, Cybercrime, pati yung GCash na gusto rin lang makipagtulungan, ang kinakailangan magsumbong agad, huwag pumatol, maging paladuda sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa inyong nababasa, alok na serbisyo, trabaho, pautang, isumbong mo yan sa pambansang sumbungan. Lahat ng reklamo sumbong at hinaing pinapakinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Nagpapasalamat ako sa bitan sa CG na labingyat po ng hostisya anate kailangan. Sir, ay Sir Arito po. Maraming salamat po sa bitan.